Pinterest, Pinterest, Pinterest. I love Pinterest. It gives me motivation, ideas, and it's a platform that is not toxic at all. And lately, ang dami kong random saves, and lagi kong sinasabi sa sarili ko na gagawin ko to, ang cute. Gagawin ko yan next time, promise. You see? Never ko nagawa. Hindi ko siya nagawa. Nakatambak lang siya sa Pinterest saves ko. But now, today is the day na gagawin ko lahat ng mga na-save ko. Anyway, sobrang random talaga nung video na to. Sobrang random ng mga gagawin natin. Let's go! Let's start! I'm jumping in. Here are the materials. First, beads, notebook, tweezer, marking pen, and glue. It's up to you kung gusto nyo is fabric glue or glue gun, but I prefer fabric glue, so fabric glue ang gagamitin natin. Here is the comparison between the fabric glue and the glue gun. What I did is very simple. Nag-draw lang tayo ng 3 hearts. Using the fabric glue, tinrace ko lang yung minark natin na hearts. And obvious naman sa color ng hearts natin, this is inspired by Powerpuff Girls. And if you guys are wondering kung saan ko nabili yung mga beads, sa Quiapo siya, specifically sa DIY Beads and Well Manson Beads. Itong organizer originally para to sa mga crochet hooks ko, pero ginamit ko na lang dito sa mga beads since makalat and natatapon kapag wala silang lalagyan. Transition in 3, 2, 1. Wow! Isa pa! Naglagay din tayo na design dito sa gilid kung saan nilalagay yung black na yan. Tapos parang sabi ko, parang may kulang. So nalagay ako ng ganyan. So mukha siyang apple, di ba? Basta niray ko pang baguhin yung kulay. Pero in the end, white pa rin yung ginamit ko. Unlike kanina sa design na ginawa natin, na mano-mano natin nilagay yung bawat isang beads, dito gumamit ako ng strings. In that way, mas matibay siya since naka-hold siya sa isang strings. Puro strings pala sinabi ko, nakailan na ba ako? Ayan, nilalagay lang natin. And 3, 2, 1, super pretty na nagkaroon ng pop of color itong notebook natin. And aside sa design, matibay din to guys. O, test natin. Walang nahulog ni isa. That's it. Thank you for watching. Bye. Hindi, joke. SpongeBob SquarePants. Materials, pencil, marker, paper, alcohol markers, tape. What I did is kinopy ko lang and drawing natin yung reference and nilagyan na natin siya ng black markers. Woo! Using the alcohol markers, ito yung ginamit natin color sa mga characters para mas vibrant tingnan. It's pretty, okay? Don't judge. We don't judge in this family. Now, let's start this. 1, 2, 3. Wow, good transition. Nakati natin and ito is Squidward, Fantastic, Sandy, and Jellyfish. And gumipit rin ako ng ganito. And now, let's save this. 1, 2, 3, 4. Using the scotch tape, you place it on top of our drawing. This will serve as protection or shield para hindi siya mabasa. Using the X-Acto knife, ito yung ginamit natin para matanggal yung excess tape sa gilid ng drawing natin. Using the double-sided tape, pinlace lang natin siya sa likod ng drawing natin and kinat natin yung excess tape. Update, tanggal ko yung stickers sa bottle kasi very sticky yung double-sided and alam niyo yung mga parang price tag tapos tinanggal nyo sa book cover and then may naiwan pa and super sticky niya and for some reason hindi mo siya makuha lahat. Ganon nangyari sa kanya. But of course, gagamitin pa natin to. Hindi to masasayang kasi ang gagawin natin ngayon is bookmark. Here's another DIY for you. Hello! And today we are going to make a bookmark out of this sticker na ginawa natin and tinanggal natin. Pero ngayon, gagawa ulit tayo kasi sayang naman kung matatapon siya. For our materials, scissors,
glue, bond paper. Finold natin yung bond paper, and yung fold nito, isukat siya doon sa mga stickers na ginawa natin. After that, nilagyan natin ng glue sa likod, and pinlace na natin yung mga stickers. Nilagyan ko din ng marker yung gilid, and binaze ko siya sa color nila. And final is kinat na natin lahat. And it turned out like this. Ang ganda! So cute! Tama na. Drawing? Oh yeah. Materials, paper, pencil, and this cute eraser. Oh yeah. Hello! Ito yung dati ko mga drawing. And ngayon nagpa-practice ulit ako. Dati ko, ano nangyari sa'yo? Oh my gosh! Nag-start na ako mag-drawing. And to be honest, hindi talaga ako marunong mag-drawing. But dumating ako sa point na super nahilig ako mag-follow ng mga artists na katulad ng ganitong art style. And I think it's called semi-realism. Unti-unti na natin siya nabubuo from eyes, nose, lips, and hair. Actually, may nakalimutan pa akong erase din yung banda sa shoulder niya. Anyway, here's the final drawing. Pak, sino ka dyan? Bam, bam, bam. Ako lang pa nakakita, ba't parang kamukha niya si Kendall Jenner? Diba, guys? Kamukha niya. Headphone decoration. So, gagamitin natin decoration is this one. This bestie para idikit itong mga sequence natin. So, let's go. In-arrange and pinlace ko lang muna yung mga sequence and beads natin bago ko siya lagyan ng fabric glue. Ginamit ko na rin yung tweezer kasi ang sticky na nung fabric glue, and yung mga beads napakaliit na rin, hindi ko na kayang mahawakan. Kaya, yan, ginamit ko na siya. And ginawa ko na rin yung kabila, and this is how it turned out. Yarn bowl. So, I have this air dry clay. And ito, I don't know kung air dry clay rin ba tawag dito. Binili ko to kasi sabi ko mag-business ako. Pero nakita nyo, walang business. Wala tayong business na gawa. Meron rin pala tayo dito waterproofing solution. Keep away from kids. Hello, hello! Gagawa na tayo ng cup. Let's go. Time-lapse ko na lang ha. I know. Gagawa pa rin tayo ng yarn bowl. Pero gumawa muna ako ng mga keychain para ma-practice ko yung paggamit ng air dry clay since hindi ko masyadong nagagamit to. And ngayon lang talaga ako nakakapag-practice. So, sa maliit na version muna tayo para hindi sayang. Right now, ang ginagawa ko is ribbon. Then, nag-mold lang ulit ako and naglagay ako ng parang tie niya dun sa gitna. And then, ayun yung binabrush ko para mas kumapit. And nalagyan ko na siya ng konting tubig para mag-hold talaga. Nakagawa tayo ng dalawang ribbon. And right now, papatuyuin natin siya bago natin lagyan ng color. By the way, yung ginamit kong color is poster color from the brand Colleen. Patuyuin lang natin siya. And then after matuyo, gagamitin na natin tong waterproofing. This gives our air dry clay glossy finish. Gagawin na natin yung yarn bowl. Right now, ang ginagawa ko is yung base. Then, binaze ko yung base natin sa cup. Tinanggal lang natin siya. Pagtanggal ko, may mga naiwan pa siya. Akala ko magiging satisfying yung pagtanggal. Kaya gumamit na lang ako ng exacto knife para malinis natin yung mga natirang air dry clay. Nag-mold ako, and ito yung mistake ko. Dapat nilanghan ko na yung ginamit kong air dry clay. Ginawa ko kasi is kinalahati ko sa taas and sa baba. Kaya ayan, nililinis ko pa siya. Kaya dapat talaga, inisa ko na para hindi na ako mahirapan. Pero that's okay. Super na-enjoy ko yung process and ang satisfying niya for some reason. Update. Chanan!
Now, ang gagawin natin is ipapaint natin siya. But there's a problem. Mga poster paint ko, nag-dry na siya. Since senior high ko pa siya nabili. Now, i-activate natin to para makapag-paint tayo. Search ako sa internet like how to activate poster paint. And ang nakalagay lang doon is to add water. Lagyan na natin siya ng waterproofing para glossy siya. Yes! Here is the result. DIY stickers. Hello, and it's me, DIY stickers again for you! Nagdoodle lang ako ay nag-drawing ng super random, like kahit ano lang talaga maisip ko. And then, of course, ganun pa rin, tape sa taas, sa baba, double-sided tape, then gupitin, then ilagay sa calculator, then voila! You have stickers! Bye!